ni Ben Tulfo si Senator Amy. Number 13 kasi palangga si Ben Tulfo. Ngayon, possibilities, papailan ng plunder, i-expel sa sa ethics committee, gagawa ng paraan, plunder, grab o whatever na makonvict nila si Mangga. Kaya nga Mangga, you have to be thankful. At sinabi ko to, I don't know kung alam mo or hindi. Kung alam mo na, magsalta ka na at gumawa ka ng paraan para matapos na ito. Hi! Hello, magandang araw Pilipinas. Ngayon ang ika-day 3 ng Lightning Rally. Ayan, or surprise rally ng ating mga palanggang Iglesia ni Cristo. At syempre, nakita natin, hindi lang INC ang nandiyan dyan. Nandiyan natin mga Muslim brothers. I believe may KOJC brothers as brothers and sisters na tayo, no? And lahat, all walks of life, lahat ng sektor. And I would like to thank my dear sister, Kathy Binag, for facilitating ng mga bonggang-bonggang donations, na mga food, nakita ko na share ko kanina. Pero ngayon, mga kababayan, dahil itong ating episode ngayon, kailangan makinig si Senator Amy Marcos. Ayan, respetado ka ngayon sa akin, ha? Okay, baka matawag pa kita ng palangga. Kasi winawarning kita, okay? Ito yan, Manang. Okay? Maganda yung mga sinabi mo tungkol sa kapatid mong bangag. Pero alam naman natin na huli na nga. Okay? Balikan natin yung backstory, mga kababayan, kung bakit gigil ako sa kay Amy Marcos. Kasi nga, dapat kasama natin siya noong 2024, baka napabagsak na yung kapatid niyang adik kung siya ay nakiisa nung pinasabog natin ang Polboronic video. 'Di ba? Ulitin natin, noong November 25, 2025, ay nagsalita si Amy na pinatunayan niya na-vindicate ako dahil sinabi niya na ang kapatid niya ay addictus, bangag, ading, umuwi na tayo, da. Then the first day ng rally ng INC sa EDSA, sinabi na naman niya na ang gobyerno ay bangag. Okay? Then kagabi, nagsalta na naman siya, okay, na about sa gobyerno na kailangan panagutin. Okay? Panagutin. So Manang, okay, nakita mo ba pareho tayo ng buhok? Okay. So, alam mo kung bakit ako nanggigigil sa inyo ni Daryl. Alam niyo yung story. I'm just being, true to my promise to myself, true to the people na ano yung totoo. Okay? Kasi ngayon, maraming natutuwa sa'yo dahil nagsasalita ka. Okay? Ganyan-ganyan. Pero, kulang. Okay? Gusto ko lang maintindihan yung mga kababayan. Kaya, never again. Gusto ko lang maintindihan ninyo na ang problema kasi sa'yo, okay, Amy, ang dami mo pasikot-sikot. Okay? Tingnan mo kung ano na nangyari sa bayan. Number 1, dapat hindi mo pinatakbo si Bangag. Dahil alam mong adik yung kapatid mo. Nagkamali ka dyan. Hindi na naman actually ikaw nagkamali. More on ikaw. Kasi kilala mo yung kapatid mo eh. Alam mong addictus eh. Na loko na budol si Inday Sara, lahat kami na budol. Kailangan mo ng manindigan, Amy. Alam mo kung bakit? Baka hindi mo pa alam. Dito, sa vlog na ito, ikukwento ko sa'yo. Okay? Na ang plano sa'yo ni Satanas. Nang hipag mong balahura, demonyo sa lahat ng pinakademonyo. Balikan natin ang istorya noong 2016. Okay? 2016. Ano ang istorya noong 2016? Diba? Noon pa lang ay binabalahura ka na ni Satanas. Remember, noong 2016 na hinahanap ka ng mga loyalista ng mga kabataang barangay, third day na kung saan nangangampanya ang for Vice President.
Di ba binalahura ka na ni Lisa Marcos, ni Satanas, na kung saan ay ang staff mo na si Beth De Leon, okay? Na kung saan pupunta ka na doon sa headquarters ng kapatid mo, ng ading mo, ay hinarangan ka ni Satanas. Ang sabi sa'yo ni Beth De Leon ay ayaw ka papasukin ni Liza Tanas. Kaya itong si Beth De Leon, nung natalo si Bangag, ano nangyari? Dati mong staff, lumipat kay Leo Marcos, then from Leo Marcos, naging kay Satanas na. Pero hindi ko na naulit-ulit para alam mo kung ano yung sinasabi ko. Okay? Para alam mo na hindi tayo gumagawa ng kwento. Kasi you know this story. I mean. Now, fast forward. Kailangan nyo maintindihan to mga kababayan. Kung saan ako nanggagaling, okay, na kailangan si Amy Marcos, itodo niya na yung kanyang mga hanash. Itodo mo na, Amy, kasi tatanggalin ka. Okay? Ano ba title natin dito? Makinig ka, Amy, gugurgurin ka ni Satanas, ipapalit si Benfo. Okay? So, Amy, nung 2022, umuwi ako sa Pilipinas. At una akong pumunta, meeting de avance. Okay? Hindi ko na ikukwento yung mga nagkita-kita tayo in the past. Di naman importante yun eh. Noong 2022, na pumunta ako sa headquarters, the same headquarters sa Bonnie Avenue, na kung saan sinipa ka ni Lisa Tanas noong 2016. Alam mo bang hinanap kita doon? Kasi si Satanas, di naman Marcos yun eh. Araneta yun eh. Hinanap kita kay Lisa Tanas. Na ang sabi ko, nasaan si Manang Aimee? You know, over Lisa Tanas, mas gusto kitang makita during the time na ako ay Marcos supporter pa. Wala, deadma. Okay? Ang sabi sa akin na hindi ka doon, welcome. Okay? Ba't hindi ako nag-create ng scene? Kasi ayokong masira kayo na may mga kadyutahan kayong pag-aaway. Now, okay? Ngayon ko lang napagtanto, binalikan ko yung kwento. Remember? Gumawa ka ng Lenlen, puppet Lenlen, yung nilibing mo si Lenlen, kayo ni Daryl Yap. Okay? Alam mo ba, okay, na si Lisa Tanas, nandito ako, basta, may picture kami nun. Yung isa, yung bumaliktad na, you know, huwag natin pangalanan. But anyway, nandoon ako. Alam ko na galit si Lisa Tanas sa'yo. Nung una, hindi pa nagsisinkin yun sa akin, Amy. Ang sabi ni Lisa Tanas na hindi daw maganda. Pero nakwento ko na to sa inyo. Na yung ginawa nyo ni Daryl na yung puppet Lennon, it's so low. Ayaw doon yun ng kaaway, ganyan-ganyan. Ayaw awayin si Lenny. Hindi pa nagsikin sa akin yun, yung kaputa ni Lisa Tanas nung time na yun. Alright? Hanggang sa, you know, hanggang sa nakita ko na nga yung kahayupan ni Bangag. Gaya pala, galit na galit. Okay? Etong hayop na Satanas, kasi meron na pala silang usapan behind the scene na the moment na umupo si Bangag, magsasanib puwersa ang mga Dilawan, Pinklawan, Bangagan. Now, moving forward, 1.5 months ago, Senator Amy Marcos, makinig ka. Okay? Pwedeng hindi mangyari. It's the same thing ng mga expose ko. Kasi future ito pero pinagpaplanuhan. 1.5 months ago, or maybe isang buwan, basta ganun yung time. Pinapunta ni Satanas si Ben Tulfo, kaya huwag kayo maniniwala sa lahat ng Tulfo. Pinapunta ni Liza Tanas si Ben Tulfo at saka si George Garcia ng COMELEC. Kaya sana wake up call mo to, Amy. Bakit? Sa tingin nyo, mga palangga, bakit pinapunta ni Lisa Tanas, okay, si Ben Tulfo at saka si George Garcia? Number one, alam mo yan, dahil nagsabi ka ng bangag-bangag ang kapatid mo, kaya titirahin ka ni Satanas. Okay? So,
baka later on magpasalamat ka sa akin kung hindi mo pa alam tong kwentong ito. Okay? Nasabi ko, lahat ng lakas mo, ibuhos mo. Tandaan mo, naka-isang taon ka pa lang. Okay? After 2025 election, di ba? You have 5 years. Tatanggalin ka ni Satanas. Sa papaanong paraan? Sisilipin, pwede kang tamnan ng kaso through George Garcia. Pwedeng katulad kay Senator Marcoleta. Okay? Kasi bakit papalitan ni Ben Tulfo si Amy? Okay? Kasi number 13, mga kababayan, si Ben Tulfo sa last election. Para maintindihan niyo yung pinagsasabi ni Marlica. Okay, last 2025 election, tingnan natin yung votes ni ni Amy. Ang nakuha ni Amy as panglabing dalawa, 13,339,227 votes. Si Ben Tulfo na ang number 13, 12,811. Nung nakarating sa akin yung information, hindi ko pa na-check, Amy, kung sino yung number 13. Okay? Binibigyan kita ng favor. Ngayon, ang gagawin, inatasan na, okay? Inatasan na ni Liza Tanas, according sa ating source, allegedly, okay, na ikaw ay pababagsakin o gugurgurin o patatalsikin. Sa anong klaseng paraan, I don't know, it's not specific, pero the fact na ikaw ay pinatawag si Ben Tulfo, ay wag kayo magpapaniwala. Kung is that former Commissioner Bing Guanzon. Okay, shout out sa'yo. Alright? And also, Alan Cayetano, shout out sa'yo. Walang mabuti sa Tulfo. Lahat sila pare-pareho. Imagine nyo, pag nagwagi si Satanas, matamnan ka ay ng kaso, plunder, or katulad kay Kiko sa Ethics Committee, Chuchu, di ba? Although bago ka matanggal, 2/3 votes. Di ba? It's the same thing sa impeachment. Di ba? Kaya nga, 13 na sila ngayon. Ewan ko kung sino pa ang babaliktad or whatever. We don't know kasi bilog ang bola. Alright? Baka hindi mo pa alam. Ako, binibigyan ka ng pabor. I'm not here para burautin ka tao. Nasabi ko na lahat ng sinabi ko. I'm still concerned. Okay? Dahil, ayoko magwagi si Satanas. Tama na yung mga pagtatakip mo. Maging vocal ka na ang nasa likod ng lahat ng itong kababuyan sa Pilipinas ay si Liza Tanas. Alam mo rin, maybe hindi mo alam, ako na magsasabi sa'yo, na ang mga cabinet secretaries ni Bangag, halos si Liza Tanas ang nag-appoint niyan, at maliban sa cabinet secretaries na nagmi-meeting sila, after nila mag-meeting, may separate meeting ang cabinet secretaries, nagre-report kay Liza Tanas, siya ang umaaktong presidente. Mahina ka naman kung hindi mo alam yan, di ba? Ako nga nakaka-penetrate sa loob ng mga information, how much more ikaw. You have all the connection, the power, okay? So tatanggalin ka ayon sa ating puting ahas. Sa anong paraan? Plunder, graft, expelled ka, okay? Kakasuhan ka ni Remulla sa ombudsman, mamadaliin nila yung kaso. I don't know. Baka worst case scenario, baka ipagurgur ka. I don't know. Dahil, nakita mo yung situation. So yun. Gusto ko malaman ni Amy Marcos na ikaw na ang susunod. Okay, Ben Tulfo anong sinabi sa'yo ni Liza Tanas? Nga ako talaga, I don't trust these people. Alright? So now, imagine nyo mga kababayan, pag nagwagi si Satanas at naipasok niya si Tulfo, si Ben Tulfo, imagine mo 3 na sila. Imagine mo, Amy Marcos, ikaw ang nagpakahirap. Di ba? Sa kapatid mo, then tatanggalin ka. Kaya ako nagsasabi to, never again. Ang dami mo kasing pasakali. If you're really for the people, ibuhos mo lahat. Lahat ng lakas mo, lahat ng power, lahat ng alam mo, ilabas mo. Huwag na tayo maglokohan or else,
uunahan ka ni Satanas. O unless na lang, mapatanggal niyo siya sooner in like the next few days. Yan, magpa-thank you na. Okay, anong reason? Ba't pinatawag si Ben Tulfo doon at saka si George Garcia? Okay, nakakita siya ng informante. Okay, baka mapatay yung informante, pero yun, marami naman daw nakakita. Kaya di siya mapagbibintangan, mga kababayan. Yun lang ang sinasabi ko sa'yo. Ano ang pwedeng ikaso sa kay Amy? Okay? Pero number 13, hindi ko na nga namatandaan kung sino number 13, number 14, number 15. So yan ngayon. Okay? Ngayon, mga kababayan, ang plano talaga sa kanya, halongkatin ang pwedeng ikaso, technical o whatever, ang hinahalongkat na kung sino mga nag-donate ng campaign funds mo, katulad ng ginawa kay Senator Marcoleta, uubusin kayo. Hindi ako nagkakamali. Uubusin kayo. Amy, di ba? Alam mong ako ang unang tinamnan ng kaso. Wala kang pakialam sa akin eh. Imagine mo, 2022, tinamnan na ako ng kaso, nag-fabricate na ng mga addresses, ang mga putang ina, yung hayop na kapatid mo, at lahat ng kasabwat nila, wala kang pakialam, di ba? Sa akin, na dati yung supporter. Pero ako may pakialam ako ngayon. Not really pakialam. Kailangan mo lang malaman. Kasi gusto namin, nagsalta-salta ka dyan sa INC, dapat isabuhay mo. Kung totoong gusto mong pabagsakin ang kapatid mong adik. Ikaw lang, okay? Isa sa may kakayahan para paano mo pababagsakin ang adik mong kapatid. Mag-all out ka. Mag-all out ka, magsabi ka kung ano ang alam mo sa pagnanakaw, na pulboron, given na yan. Lahat. Huwag yung, ay, ewan ko ba? Oo, para tila bagang ganito mga ganyan-ganyan. Diba? Hindi mo pa nga pangalanan si Satanas. Bakit? Bakit hindi mo siya kayang pangalanan? Yan ang nagpapatakbo. Remember, alam nyo to mga kababayan, Agosto pa lang. Amy Marcos. Babalikan natin yung storya. Minessage kita, di ba? Nag-usap tayo. Hindi ako nagsisinungaling. Alam mo yan. Between us. Okay? Alam mo na nagsasabi ako ng totoo. Tenext kita, Manang. Baka naman bigyan mo ng trabaho yung Chuba Chuchu. Okay, dahil naawa ako, supporter Baka kahit staff lang, ganyan-ganyan, kasi nawalang kabuhayan, kasi or else Manang isisiwalat niya yung kabangagan ng kapatid mo. Actually, no, wala pala ako sinabing kabangagan, sorry. Ang sabi ko, kasi may pasasabugin siya. Remember that? I-retrieve mo ko, nandyan pa yung messages ko sa'yo. For sure, wala na. Okay? Ano ang sabi ko? Nag-text ka kagad, di ba? Ano yun, Maharlika? Yun ba yung inuutusan siya na shab-shab? I did not say that. Galing sa'yo. Remember that, Amy? Dahil concern ako kay Bangag. Concern ako sa kapatid mo dahil ilalabas nitong taong ito yung pagiging adik ng kapatid mo. Diba? Alam mo na adik ang kapatid mo. Pero deadma ka, hindi mo binigyan yung taong yun ng trabaho, wala kang pakialam. Siguro dahil may bad, ka doon, whatever. Pero buti na lang din yun. Kasi ngayon, pare-pareho lang kayo. Right? So, yun na yung sa akin. So, yun lang ang balita ko sa'yo. Kakasuhan ka, plundered, graft, expelled ka, whatever. Dahil ngayon, 13 na sila, di ba? I don't know kung sino pa ma-recruit nila. Baka babago, ibibenda nila. Kung sino lang yung present. Katulad ng gagawin nila sa kay Inday Sara, dito sa impeachment na ito, na hindi sila susunod 24 Senate members. Baka yung 2/3 later on, para ma-expelled ka, yung 13. So, act now. Okay? Ibuhos mo na, sabi ko nga, kumpara ka sa Pilipino, huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa dahil wala nang tiwala sa'yo yung tao Right? Uy, nag-usap pala kami ni Cathy. Sabi niya sasama sa akin dito. Nakalimutan ko na. Wait a minute. I-message ko lang. Oh my God. Saan nga?
Dali lang. Alright. Okay, may message ko lang. So anyway, yun lang. Di ba? So yan, mag-ano ka dyan? Daryl, magtrabaho na. Now you know. Okay, ano yan? My God. Ben Tulfo. Akala ko ba iba kang Tulfo? Ang galing ano. Balita ko, uhaw ka daw Uhaw na uhaw ka rin maging senator. Kaya, nakita nyo, di ba, si Lisa Tanas, I think noong 2022, meron niya siyang video na nag-greetings sa mother ng mga Tulfo. Yeah, so, wag kayo magpalinlang. Okay? Wag din tayo magpalinlang sa mga Marcos. Sabi ganyo, pareho lang sila. So ano to, mag-aaway, mag-ano kayo? Ang sa akin lang kasi, syempre, nakikita natin na nagsasalta sa dyan, sa tablado, at syempre hindi naman natin siya pigilan dahil hindi naman tayo gano'n na dapat pigilan natin ang lahat. Hindi naman lahat na nagsasalta dyan sa entablado, gusto natin, pero as long as welcome sila ng organizers, wala na tayong, sino ba naman ako para pigilan ang mga organizers or INC, di ba? May kanya-kanya silang perspective kung paano nakilala si ganito, si ganyan. Pero, actually, hindi ko ngayon pinapanood wala naman ako pinapanood sa Ben Tulfo. Ano daw ba ginawa mo doon sa loob? Ano pinag-usapan niyo ni Lisa? At bakit kasama si George Garcia? Right? Excited ka na ba? Gagawa daw ng paraan Gagawa ng paraan ni Satanas para ipalit, okay, ikaw kay Amy Marcos. Wow, sana all. Di ba? So, mga palangga, kung babalikan ninyo ang istorya, kaya alam mo, Amy, Daryl, kayong dalawa, kaya gigil na gigil ako sa inyo Kasi hindi kayo, yung laban ninyo pahapyaw. Diba? Sabi ko nga sa inyo, noong 2024, nung ilalabas ko ang authenticated na video ni Bangag, authenticated here in California, at alam mo, Amy Marcos, bago ko inilabas yun. Kung sumuporta ka noon, hindi na sana napahamak ang BFF mo na si Inday Sara Duterte. But you allow this bullshitness ng mga demonyo sa Kongreso, sa Senado, para balahurain ang BFF mo. Kasi kung ako ang BFF ni Inday Sara, sa katauhan mo, sinamahan ko ang Maharlika na nagsiwalat ng katotohanan dahil alam kong adik si Bangag Jr. Pero hindi mo ginawa Diba? Kaya walang tiwala sa yung tao. Ayun, magpasalamat ka pa nga sa akin. Alam mo, sa totoo lang, wala naman ako pakialam kung matanggal ka sa Gusto ko matanggal kayong lahat. Gusto namin ang umupo sa Senado para sa taong bayan. Pero, para FYI lang, dudurugin ka ni Satanas ng demonyong yan. Kaya durugin mo na rin siya. Dami mo kasing pasakali. Ba't hindi mo pangalanan sa stage? Pangalanan mo na ang kapatid mo ay isang kuting. At tinutuklaw siya ng asawa niyang adiktos na katulad niya, nakawatan, pinipisat ang pagiging supot niya at itlog niya para what? Para magpakalat ng kasinungalingan. Tignan mo, Amy, for sure mamaya nandiyan ka sa Liwasang Bonifacio. Maawa ka sa tao. Ang sabi mo, you talk about mataas ang presyo, krimen, lahat. Maawa ka sa bawat Pilipino na nakikita mo diyan sa Liwasang Bonifacio. I hope hindi lang enough yung magdadadak-dak-dak ka dyan na ganito, ganyan, puro kurakot, chuchu-chuchu, bla bla bla. Isa buhay mo. Pangalanan mo si Lisa Tanas, ilabas mo lalo ang baho ni Lisa Tanas na ikaw na lang ang may nakakaalam. Kung ano man yung personal knowledge mo. Papayag ka ba? Papalitan ka ni Ben Tulfo? Right? Ano sa tingin nyo, mga palangginging?
Papayag ka ba? Ako wala akong pakialam. Matanggal ka or what? Visit ako sa'yo eh. Oh, visit ako sa'yo. Dahil ang bagal mong manindigan. Pero now you know. Alam mo na ngayon. Right? Ang dami mo ng kasalanan sa bayan. Pinatakbo mo yung kapatid mong addictus. Hinayaan mong makidnap si PRRD. Nung March 11 nga, hindi nga namin alam eh. Kung nasaan ka noong mga panahon na yun eh. Ano nangyari sa hearing-hearing kaputahan? Diba? Yung tungkol pagka-kidnap kay PRRD. Ano nangyari kay Kaufman noon na nagporma-porma ka doon? Sabi ng mga Almonago, mamapalaya na si Kaufman. Si PRRD kasi nakita na si Kaufman. O ano nangyari? After a year, sinibak si Kaufman, hindi na palaya si PRRD. Right? So now, buwisit na buwisit yung taong bayan sa'yo. Oh, dumidikit ka lang sa mga Duterte. Pero kung mapapatanggal mo si Bangag, baka mag-change of mind ng mga tao. I don't know. Diba? Pag napatalsik mo ang kapatid mo, nakumbinsi mo, right? Or bago ka tanggalin, bago ipalit si Ben sa'yo. Oy, Ben Tumbling, Ben Tulfo, oh. Akala mo, hindi ko alam ha. Masarap ba yung inihain ni Satanas sa'yo? Hinalok ka ba ng you want? Ng pulburon? Nagtatanong lamang tayo. So, yan yung ating mga kababayan kasi sobrang takot na takot. Okay? Ay, hindi takot. Galit na galit si Satanas kay Amy Marcos dahil nga pinatotohanan niya na vindicate daw si Maharlika patungkol sa pag-a-addict nilang magpamilya. Kaya galit na galit sa'yo. Kaya bago ka pa man mapatalsik, unahan mo na. Tirahin mo na ang dapat mong tirahin at ilabas mo na ang dapat ilabas. Right? So yun, imagine mo, nahanap kita noong 2022 doon, wala, hindi kami nagkita. Yeah, hindi tayo nagkita. Okay? Hindi tayo nagkita, Amy. Kasi yung pala, okay, hindi ka pala pwede pumasok doon sa HQ. Okay? Yung pala, well, alam nyo naman na yun eh. Kaso lang ngayon, hindi ko alam, ano ba kinatatakot mo kay Satanas? Sige nga. Anong kinatatakot mo kay Liza Tanas? Bakit ang pinapangalanan mo lang si Romualdez, yung pinsan mo? Bakit ayaw mo pangalanan si Griselda? You know, siya nanonood dun sa Netflix. Yung pinuno ng kartel. Bakit ayaw mo pangalanan yung ulo, yung mastermind? Yung mastermind ng lahat ng pagnanakaw, ng smuggling, ng pulburon. The reason why ang taong bayan ay hirap na ngayon at ang ending, ang sitwasyon ngayon, nakita mo, maawa ka sa Pilipino. Sobra kung may pagmamahal ka, itodo mo na. Okay, dapat nga, nung kay PRRD pa lang, naawa ka na eh. Kinidnap ni Liza Tanas. Dapat doon pa lang. And now, Senator Bato, although alam ko na mabuting relationship ninyo, alam nyo ba, mga kababayan, another expose, todo na natin. Medyo maingat lang tong expose na to. Okay? Amy, alam mo na ang laki ng utang na loob ng pamilya mo kay Senator Bato. When it comes to bakit nakatakbo ang kapatid mo at bakit hindi na disqualified si Bangag ng COMELEC. Right? I'm not gonna say anything about it. Tipirin lang muna natin. Kaya binaboy nyo si Bato. Pero may mali din si Senator Bato. Balik ko manunumbat ako dito eh. 24? 25? Ba yun? Yung PDEA leaks? Kaya naalala ko kung paano ako gigil na gigil kay Senator Bato noon na hindi niya pinatawag si Bangag at si Liza Tanas sa PDEA leaks hearing. Nagbardagulan tayo noon.
Kasi hindi kayo nakikinig sa akin eh. O, di ba? Tingnan mo, hindi kayo nakikinig. Senator Bato, Senator Robin noon, pero okay na yun. Balikan na lang. Amy Marcos, lahat kayo, hindi kayo nakinig. Anong sabi ni Maharlika? Uubusin kayo. Ako ang una, pero hindi pa rin ako nauubos. Di ba? Hindi pa ako nauubos, hindi pa nila ako napapatay. Kung meron man, mga kababayan, ang unang tinarget dito, ako yun, target Maharlika. Balikan natin, fabricated crime address na ginawa, nakipagsabuatan pa si Taberna. Hindi pa ba na-expelled yan, mga kapatid? Okay? Nakipagsabuatan pa para kasuhan ako ng gawa-gawang kaso dyan. Nag-fabricate ng address. Anong sabi ko sa inyo? Sinimula nila sa akin, uubusin kayo. Nagkamali ba ako? Oh. Look at you now. Jinggoy, Pangulong Duterte, Bato, Bongo, although, andyan lang siguro yung warrant of arrest. Marcoleta, Mike Defensor, Harry Roque, name it. Kung meron man ang unang tinarget ng bangag at di satanas, walang iba kung hindi si Maharlika. Sa mga kakanood lang, bago pa tinarget ang Duterte, ang Marcoleta, o whoever, may isa munang Maharlika na pinagtinamnan, fabricated cases, andyan pa rin para to arrest at hinabol ako hanggang Amerika, gastos ang pera ng bayan. Meron ba akong hiningan ng tulong para ipagtanggol ako? Ha, Amy, lumapit ba ako sa'yo? Na dapat lalapit, kung mag-BFF, not really BFF, di ba, supporter, di ba, oy, Amy, yung kapatid mong hayop, kinasuhan ako, pero hindi, nilabanan ko mag-isa. Ang laban ko without any help ng mga kaalyado ko sa gobyerno dahil hindi ko naman hiniling. Hindi naman ako nagpaalam sa kanila o hindi naman sila nagsabi sa akin na ito pagsasabi mo. 'Di ba? Personal accountability. The only defense I have is the truth. Yan lang. Ano ngayon? Imagine mo, Amy, papalitan ka ni Ben Tulfo. What the fuck? Papayag ka ba nun? Papayag ka ba? Gumawa ng paraan. Bago ka, alam mo namang hayop yung, yung sister in hell mo. 'Di ba? Kunyari, patawa-tawa pa, cute-cute habang nagnanakaw at gumagapang lahat. Siya ang nag-utos para kasuhan ako. Okay? Umamin na sa akin yung mga inutusan niya. Right? Umamin na. Hindi pa naman lahat. Umamin na. Okay? So, dapat by now, Amy, magsalita ka na nang ibuhos mo na wag na yung mga motherhood statements. Enough for that motherhood statements. Right? So, yun lang sa akin. Ano, tingnan mo ngayon. Anong nangyayari sa ating mga kapatid dyan? Buti na lang, pabaha na pabaha. Kayo dyan, pumunta na kayo. Demonyo kalaban nyo, sabi ko nga sa inyo. Paulit-ulit ng 2022, dadakdak-dakdak na si Maharlika. Tignan nyo. Tatargetin, ako hindi ko in-expect na si Amy tatargetin ngayon. Wala yan sa listahan noong 2023. Hindi siya kasama sa listahan, Duterte, Kibuloy, vloggers, at lahat ng mga allies ng PRRD. Ito, recent lang, mainit-init pa na balita. Ngayon lang, natanggap ko yung tungkol sa pag-uusap, pagpatawag kay Ben Tulfo. Uy, Ben Tulfo, i-share nyo kay Ben Tulfo. Shout out sa'yo. Gusto ko lang malaman anong ginawa mo doon. Pinapulburon ka ba nila? 'Di ba? Maaati mo ba? O inggit ka sa dalawa mong kapatid para magsama na kayo magbendalo mga putang ina niyo lahat. You have to do something. Sana hindi na makabalik si Bangag. Sana nga pumantay na pa niya sa Canada eh. Pagbayaran niya lahat ng mga kasalanan niya sa mundong ibabaw. Alam mo, Amy, kung ako sa'yo, hindi ko na babalikin si Bangag. Nakita kita sa Ilocos, I know how powerful you are. Kaya mong latiguhin yung kapatid mo. Nagpaloko ka kay Lisa Tanas, alam mo naman demonyo yun. Pero past na yun. Diba? Save your ass. Kaya sa ito, Alan Cayetano, huwag ka magsumbong kay Ben Tulfo. Huwag ka magsumbong. Okay? Ngayon, ito yung sinasabi ko. Sabi naman sila, putang ina, gano'n na naman siya.
Sino nagsabi kay Maharlika? Kasi change strategy tayo. Medyo delay-delay natin. Alright? So, gumawa ka ng paraan. Pwede naman kasing i-atras niya tong plano niya, depende sa pag-uusap niyo, o pakipag-ano mo sa kapatid mo. Hindi ko sinasabing mangyayari 200%. It's the same thing na expose ko sa inyo na tatargetin kami kasi hindi pa nangyayari eh. Di ba? Pag sinabi mong tatargetin ka, ang pwede mong gawin, mag-ingat ka. Ako, tatargetin ako, papatayin ako. Pwede ako mamatay in the next few years kasi doon pa lang nila ako matatarget. Ngayon, hindi pa nagaganap yung paggugurgur. Katulad sa'yo, Amy, hindi pa nagaganap yung pagtatanggal sa'yo. Kaya, magtrabaho ka na. Diba? Anoin mo sila. Yan ang i-counter mo na at sabihin mo sa taong bayan. Kasi this is not about your position sa pagiging senador. Ito ay kung tungkol sa totoo na mga sinasabi mo diyan sa entablado. Cringy eh. Alam mo yon? Pag nagsasalita ka, parang, so iwi, di ba? Ngayon, sabi ko nga, excuse me, mga kababayan, ito ang mainit-init na balita. Alright? So ngayon, mga kababayan, si Senator Bato, grabe. Kung ako sa'yo, save muna natin yan. I-save natin. Alam to ni Attorney Bing. Attorney Bing, alam mo yung pinagsasabi ko. Right? Dati kang COMELEC chair. Ay, COMELEC, yeah. Okay? Commissioner pala. Diba, Attorney Bing Guanzon, alam mo yung pinagsasabi ko, ang laki ng utang na loob ng bangag ng mga Marcos kay Senator Bato, tapos bababuyin lang nila si Senator Bato. Nakita nyo, talagang demonyo. Ang laki din ng, well, actually, ang dami nilang kinautangan na loob. Lahat tayo. Kayo, lalo na yung mga bumoto sa kanya. Kita mo, papakita. Lalo na kay PRRD. Lalo na kay Sara. Diba? Kung mahal mo si Sara bilang kaibigan, act now. Ipakita mo sa amin. Kasi, pag wala ka na dyan, tai ka na pag wala ka na sa Senado. Or babalik ka sa Ilocos para tumakbo uli ng Governor Chuchu doon. O I don't know, yung plano nyong magpamilya doon. So act now. Okay? Inaatasan kita. Now or never. Umarte ka na ngayon, okay? Umakto ka na ngayon at gawin mo. 'Di ba? Protektahan mo. Kung totoong mahal mo ang taong bayan, sabihin mo lang lahat ng nalalaman mo. Huwag mo nang tipid-tipirin. At pwede ba, pangalanan mo si Liza Tanas. Sabi ko nga, kung ako nga wala akong Intel budget eh. Ikaw meron kang budget. Gawin mo. Hindi yung puro kajotahan na lang yung mga speech na dramatization 101. Yes, mga traidor, sabi ni Ruby. Walang kakaping tulpok brother, sabi ni J3. Exactly. Huwag kayong magpapaniwala dyan. Kapatid, kasi ganyan. Excuse me. Bullshit. Kay Tulfo, uy, totoo daw ba kamo na nagkita kayo? Tanungin nyo lang naman, Ben, may padrama-drama pa kayo, na ikaiba kang Tulfo, pare-pareho lang naman pala kayo. Bumabaw sa bilat ni Liza Tanas. Nakita nyo itong demonyang pagkapangit-pangit, pagkaliit-liit, okay? Pagkaliit-liit ng kawatan ng hayop na yan. You have to do something. Kawawa ang taong bayan. You talk about healthcare, agriculture, ekonomiya, lahat, name it, nabanggit na natin lahat yan. Ano pa ba? Pagtatanim ng kaso, bendalo, lahat mga traidor. You have to do something, people. Manindigan kayo, sumama kayo sa Liwasang Bonifacio. Ngayon, ako naman wala, alam mo, sa totoo lang, wala naman akong pakialam kung kung sino ang presidente sa Pilipinas eh. Kung ako'y vested interest lang. Kasi magnakaw sila, ulitin ko, bahain kayo, hindi naman ako kasama sa baha, I'm here. Di ba? Sunugin man nila yung mga squatters area para kunin nila yung, di ba, may maraming sinusunog ngayon para pagtayuan ng nilang negosyo. Wala naman ako dun eh. Bumaha, patuloy ng baha. Naapektuhan ba ako ng baha? Hindi.
Yung binibigay na 10 pesos o 10 kilograms na bigas na bukbukin. Sino ba kumakain nun? Di ba kayo? Eh, ang favorite kong bigas, jasmine rice, kaya tumataba tayo, masarap eh. Oh, di ba? Nakakakain ba ang ordinaryong Pilipino ng masarap na kanin? Kundi bok-bok lang? Yun yung punto natin. Ang pag-uusap natin sa politika hindi magbabago. Ekonomiya, healthcare, presyo ng bilihin, presyo ng kuryente, education, tuition fee, nutrisyon ng mga bata, kapakanan ng mga elderly, kapakanan ng mga may sakit, ng mga obrero, ng anong mga sektor, teacher, nurses, whoever. It's the same fucking story. Paulit-ulit lang. But the politics is bangag. Lahat gustong tanggalin. Lahat gustong babuyin, katulad kay Sara Duterte. Tignan mo yung putang inang mga pari ngayon. Nagpamisa-misa pa ang mga demonyo para bago sa trial ng impeachment, yung mga pari na mayroon pa silang mga kadyutahan dito mga kababayan. Ito mga paring mga ulaga. Where is that? Okay? Aha. Saan na yung hayop na yon? Okay. Katulad ditong pari na ito, nakalagay, convict Sara now. May mga ganyan-ganyan, di ba? Nakasuta na ang putang ina, ayan. May pari ba ganyan? Then you talk about sa pagiging Katoliko? Bakit kayo nangingialam dyan? Okay, sa mga kababuyan, nakita ninyo? Then anong sabi ni Bangag bago siya pumunta sa Canada nung tinanong siya? Anong masasabi mo dito sa rally ng INC? Anong sabi ni Marcos Bangag? Kilala naman ang INC na peaceful pero baka may mag-infiltrate. See that? That's the key words. Yung statement niya, baka may mag-infiltrate, baka may makapasok. May planong manakit si Bangag. Sinasabi niya na yun na peace-loving ang mga INC, pero baka, baka may nakarating sa amin na information na may nag-infiltrate. Saang information? Para kapag sobrang dami na ng tao, sasaktan nila yung tao, gugurgurin nila, tapos sasabihin may nag-infiltrate. Yan ang plano nila ngayon. Kaya Amy, kumilos ka. Kumpara ka sa bayan, kumilos ka. Pangalanan mo lahat ng pagnanakaw ni Satanas or baka may bala din sa sayo. Yun kasi ang mahirap Pag politikong parehong kawatan, syempre katulad ni Joel Villanueva, katulad ni Escudero, na hinog na yung mga kaso, all of a sudden, sabi ng DOJ, hinog na, anytime may aarestuhin. So nung bumaliktad, back to zero, kasi sa ombudsman ay iba ang investigation ng DOJ, ang ombudsman kasi iba rin, so we have to start from scratch. Diba? So tingnan namin yung investigation, chuchu kasi magkaiba sila. Kasi nagkasundo na. Right? Mag-ingat po kayo. Kayong mga pulis naman, lalo na mga INC, whoever you are, okay? Ano man ang relihiyon ninyo, huwag kayong sumunod kay Bangag. Dahil pag bumantay ang paa ni Bangag, mananagot kayo sa batas. I'm telling you, ako ang magiging batas. Taga-gurgur sa inyo. Department of Gurgur, Executive Number 13. King aside, mga kababayan. So kayo dyan, huwag kayong gumawa ng pananakit. Maliban sa hinaharang ninyo, dyan pagpasok pa lang sa northbound, southbound, hinaharang ninyo nasaan ang demokrasya. Si Lisa Tanas nagtatatawag dyan. John Vic. MMDA Torre. Ito, pagtitikitan niyo yung mga yan, i-impound nyo lahat. Kung kaya nilang pakidnap, si PRRD, napakadali ang pagharang ng mga sasakyan dyan. Napakadali ng impound nila dyan. Titiket, huwag po kayo, lagi kayo naka-video, ganyan-ganyan. Dapat maging citizen reporter kayo. Shout out sa mga palangga kong INC. I-ready nyo yung mga camera. Ganito, share nyo dyan. Share nyo sa akin, i-share nyo sa INC o kanino. Nandito po tayo ngayon sa kahabaan ng
whatever, anong lugar ba dyan? Pasig, Pasay, ganyan-ganyan. Nandito si police officer number Chucho de la Cruz, ayan, kinukuha niya yung ticket, ano ang kaso? 'Di ba? Maging assertive kayo. Sabi ko sa police, ano ang kaso namin? Bakit mo kami hinaharang? Bakit ayaw mo kami papasukin? Kasi babalikan natin silang lahat. Babalikan natin silang lahat yan. Nakatutok ang mga camera ninyo. Nandito tayo sa Kabanan, ganyan. Hinarang po kami ni Police Patola, number 1313. Demonyo kasi, Number 1313. Okay? Ayan, kinukuha. You assert your right. Yan ang mahirap. Well, I know INC, you guys are assertive. Okay? Kayo ay nagkakaisa. Alam nyo, may bida ko lang. Kasi may friend ako, di ba, na INC. Pag nagta-travel kami sa Europe, nagsisimba, sumasama ako. Nagsasamba kami. Nakasamba kami sa Hague. Sa Hague alang beses. Sa Austria, hindi ako nakasama kasi ngarag-ngarag ako. But simba. Alam ko na itong mga taong ito, matatalino. Right, Ruby? Okay? So, maging assertive kayo kasi demonyo to kalaban natin. Di ba? Ano sabi ni Ka-Erds ba yun kagabi? Huwag nyo kaming haharangan. Peaceful rally. Bakit hinaharangan? Pagpasok pa lang, from Cavite, from Bulacan. Bakit hinaharangan? Kasi takot si Bangag. Takot si Satanas na matumba sila. Right? So, tapos yung nagpapakalat ng kasinungalingan against INC. Hindi ako INC. Alam nyo yan. Katoliko pa rin ako. Pero actually, kahit ano namang relihiyon mas nagkakaisa sila. Tayo mga Katoliko, tignan mo mga pari dyan. Tignan nyo ang mga paring pinakita ko, mga demonyo, kasama ang mga maletagang. Sinong gaganahan magsimba? Pari ka? Anong kaputang inahan mo? Pari ka, ganito-ganito kang hinayopa ka? Pari ka, mahilig ka sa porn? Where is that? Ano sabi dito? Convict Saranaw. Nagsuot ng t-shirt na may nakasulat na Convict Saranaw. Sabi nung father, hindi ka dapat itawag na father. Demonyo Bong Sarabia. Matapos siyang pangunahan ang misa. Anong sinasamba nyo, demonyo? Ayan, no? Ang itsura pa naman, ang itsura niya, mukhang ilang sakristan na yung chinupa niya. Di ba? Ito yung itsura niya. Parang ilang sakristan na yung chinup-chup niya. Ang inang to. What the fuck? Ito mo itsura mo. Parang matao ka sa Joto. Batang inang pare ito. You know what I mean? Eto. You talk about against INC? Na kulto, ganyan-ganyan. Hoy! Mas kulto ang mga Katoliko katulad natin. Kasi you allow is mga paring ito na chumuchup-chup ng, hindi ko naman sinabing siya, mukha lang. Chumuchup-chup ng sakristan. There's no perfect religion anyway. Okay? Kung makapagsabi kayo, kulto ang KOJC, kulto ang INC, mas kulto tayo. Okay? Lahat tayo kulto. Well, sindikato nga yung gobyerno This, mga kaparian, di ba? Ilang juto ang mga chinuchup-chup ng pare. Mga tiwali, I'm not saying lahat kayo. Tapos mag-akto-aktong ganyan. Kung gusto nyong mabago ang bayan natin, yung mga pare dapat ang mag-guide sa atin. My God, Archbishop of the Philippines, anti-Marcos, galit na galit. Anyari? Dahil nabigyan kayo ng maleta o nabigyan kayo ng juto? Right? Anyari? Noon, galit na galit kayo, huwag ipalibing si Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Ngayon, ano na? Tumanggap ng mali-maleta, tapos sisirain nyo. Hindi ko kayo hayaang sisirain nyo ang INC, even ang KOJC. Because nakilala ko ang mga taong yan. They are good people. Nagbabayanihan, INC or KOJC. Well, of course, Catholic, ganun din naman tayo. Nagbayanihan tayo, except sa mga pare. Lahat tayo pare-pareho lang, kahit Muslim. Ano pang, natin? Ang problema, ang pinaglalaban natin dito, kalayaan sa korupsyon. Na ang nahihirapan, hindi lang KOJC, hindi lang INC, hindi lang Katoliko, hindi lang Muslim brothers and sisters,
lahat ng Pilipino. Then yung mga pare, nakita mo na ganyan-ganyan mga putang inang yan. Sinong gaganahan simba doon? Makikita mo itong pare na to, si Flavi. Mahilig sa porn. Ilan na kayong joto, chinup-chup nitong hayop na ito? Chinupa-chup-chup. Tapos ito, paano mo irerespeto yan? Right? Paano mo irerespetong itong mga hayop na to? The reason why, mga kababayan, marami nang hindi nagsisimba. Wala naman sa relihiyon yan as long as tao ka. Kahit anong relihiyon mo, basta mabuti kang tao, number one, hindi ka nagnanakaw, hindi ka gumugurgur katulad ng bangag. Hindi mo ninakaw ang kaba ng bayan, mabuti ka sa kapitbahay mo, mabuti ka sa pamilya mo, mabuti ka sa mga kaibigan mo, mabuting tao ka, law-abiding citizen ka. That's it. INC ka man, KOJC ka man, Protestante ka man, Katoliko ka man. Pero ito mga paring ito, nag-ano mga iho di puta, mga linti, mga alpot, dapa itot-itot. Ang itot-itot siguro ito mga linti. Oh, ano pa sa mga airdrop? Oh. Ayan sila. Misa para sa nalalapit na impeachment ni Sara. Tapos yung hayop na Jinky, what's that? Jervil pala, Luistro. Okay? Nagsalta-salta doon sa simbahan. Akala mo kung sinong holy ng mga asawa niyang nasangkot sa panggagahasa. My God. Mga kababayan. Buti hindi tinamaan ng sinibat ng demonyo to si Luistro. O lahat ng mga pare. Ayan kayo. Kung pwede ko lang buhayin si Lucifer at itali kayong lahat, you know? Ang putang inang to mga paring ito. Kung pwede ko lang i-hire si Satanas, yung real Satanas, yung iba pang Satanas, at lipulin kayo, pinalipol ko na kayo, mga hayawa kayo. Di ba? You talk about what? Yes, sabi ni Mindtech, the audacity of Luistro, magpamisa for impeachment. Putang ina, dapat sila ay what? Sila dapat ay nakukulong dahil sila nakatanggap ng maleta. Oh. Ano sabi? Magkongreso ka, senador ka, dapat ay isusundin mo ang batas. Eh hindi pa nga nagsa-start ang trial para sa impeachment ni Sara, kinonvict na ng mga putang inang pare sa loob ng simbahan ng mga demonyo. Banal-banalan. Tama ba yon? Kung matino sila, okay, ililitisin natin, pakita natin sa taong bayan ang mga ebidensya and let the people decide. Eh hindi, nagpamisa na yung mga alpot ng mga pare na tumutuwad katulad kay ilan kayang juto natin nagmisa. Tumigil nga kayo. Yeah. O, sino may history dito na nakita niyo mga pare? Hindi ko sasabi lahat. Shout out kay Father Shano ng Cebu, right? Gusto natin yun. Okay? O, hindi lahat ng pare ay demonyo katulad ditong nandyan sa impeachment. Ilan kaya ang tumawad bago pumunta doon sa kabudyotahan nilang misa-misa? Tumigil kayo. Pag walang pera ang mga Katoliko, ayaw nyo nga tanggapin yan. Ililibing na lang. Walang pera. Pag babayarin nyo pa, mahirap. Right? Ililibing na lang, namatay, wala nang pera, sisingilin nyo pa. Dapat libre na yon. Yung mga mahirap na kababayan natin, bibinyaga na lang. Wala nang panghanda sa binyag ng kanilang mga bibi. Mga bibi ba? Mga bibi. Ano, sisingilin nyo? Kasi kulto. Kulto tayo. Kulto. Ang dami yung pera. Tapos nagtsutsuksakan pa kayo ng mga madring mga hayop. Kanino room, panty room, nakita room, sa kwarto room ni Father. Sabi ng madre, akin. Nagtsuktsakan pa sila ni Father. Di ba? Tangay na. Di ba? Ganun yung mga hayop na yan. Sabihin kay Father, sister, pupunta ka dito, sister, sa kwarto ko. May papagawa ako sa'yo. Tapos pala, tutuwad si sister. Fuck it. Tangay na. Bakit bang gulo ng mundong ito? Bakit ganito ang mundong ginagalawan natin? Na dapat ang mga pare, ang kaparean, mga pastor, sino man, mga group leaders, ang gagabay sa atin para sa kabutihan ng ating bayan. Pero tignan nyo, paano mo igagalang tong impacto na to? Gigil na gigil ako sa yung hayop ka. Ayan, paano mo igalang yan? Tignan mo,
na ganyan-ganyan pa yung butod niya, yung tiyan niya, nakala mo punong-puno ng bulating hayop. Ilan bang chup-chup ang pumunta dyan? Bakit lumaki ang tiyan mo? Buntis ka ba? Ha? Nabuntis ka ba ng chupa-chup-chup? Right? My goodness, mga kababayan. Nakakagigil, di ba? Alright, ano to? Tayong si Lord lang ang dapat, ang tanging pwedeng tawaging Father at marami pang ibang proof na budol talaga yung Catholicism na yan. Budol religion. Alam mo, I'll tell you, like story lang kanina. Kausap ko yung sister ko. Chika-chika kami. Sabi niya, uy, nag-fasting ako for 2 days. Ganyan-ganyan kasi mayroon akong procedure, chuchu-chuchu. Tapos sabi ko sa kanya, buti nga 2 days lang eh. Si Jesus nga, 40 days. Ganyan-ganyan. Tapos sabi ko, baka fake news yun, ano? Kayanin ni Jesus na 40 days yung fasting. Tapos sabi ng sister ko, oo nga, no? Kasi hindi rin natin alam kung talaga nag-fasting siya ng 40 days. Baka 15 days lang or 5 days. Who knows? Diba? But anyway, mga normal conversation lang. Masyado kasi tayong naloko, okay? Ng mga pare. Religion is good. Okay? Walang problema. Diba? May mga gabay, kung ano mga sinasabi ng kaparean, or pastor, or ating mga kapatid, diba? Maganda yung mga aral eh. Right? Maganda kasi yung mga anak natin may gabay. Kaya ko yung mga anak ko nag-emote-emote yan ng bata. They're really active sa church. May gabay yung bata para alam niya na yun na may kinatatakutan siya na supreme being o na Panginoon, ganyan-ganyan. Pero paano naman natin dadalhin sa simbahan ngayon ang ating mga anak dito sa kongregasyon nito, sa simbahan na ito, na nakita ninyo, kasama nila yung mga magnanakaw, yung mga maletagang. So yan. Sabi yung third beach, gaano ka powerful si Satanas? Siya ay demonya. Okay? Powerful siya kasi hawak niya yung pera ng bayan. Di ba? Siya ang nag-a-appoint alas na kayo. Di ba? Nabasa nyo naman ang libro ni Attorney Vic Rodriguez? Nandoon kung paano si Satanas ang nagde-decide kung sino ang kanyang i-a-appoint. Si Bangag ay tataw-tawa. Nangiwi na, wala na nga sa urat. Puro lang ganyan yung bangin, ipasok natin, lumapit yung bangin, nabutas ang putang ina. Anong gagawin natin? Sabi ni Bangag, di ba? Yung nakita niya ng baha. Anong gagawin natin? Magsabog na lang tayo. Magngiwi na lang tayo, magsingot na lang tayo. You know? Alam ni Amy Marcos, and going back to Amy Marcos. Amy, kumilos ka. Tatanggalin ka ni Satanas, ipapalit sa'yo si Ben Tombong. Sabi nila Bonita, aha? Ano daw? Paano? Ano yung question? Sabi ni Linda, kaso kapapasok lang ni Linda. Marlica, paano mapapalitan ni Ben Tulfo si Senator Amy? Number 13 kasi palangga si Ben Tulfo. Ngayon, possibilities, papailan ng plunder, i-expel sa ethics committee, gagawa ng paraan, plunder, grab o whatever na makonvict nila si Mangga. Kaya nga Mangga, you have to be thankful. At sinabi ko to, I don't know kung alam mo or hindi. Kung alam mo na, magsalta ka na at gumawa ka ng paraan para matapos na ito. Mga kababayan, ang aking mga palangga dyan sa Liwasang Bonifacio, manindigan kayo, huwag nyo na pauwiin si Bangag. Alright? Tapusin nyo na ito. I believe they are capable to gorgor anybody for their own personal evil interest. Yes, my God, mga palangga. No, walang kaduda-duda yun, Amalia. Walang kaduda-duda. But ganun pa man, lumaban tayo, tapusin natin ang mga magnanakaw, ang mga bangag, tuloy-tuloy, kahit napapaos na tayo, tuloy-tuloy ang ating laban sa mga hinayupak na ito. Ano kayo ng pagkain, magbigay kayo doon kung kaya ninyo, makibahagi kayo. Ang dami naman tutulong doon eh. Hindi kayo magugutom, di ba? Remember, sabi ko sa inyo, walang magugutom doon sa event na yon. May mga dumarating na pagkain, may mga itlog, mga tubig, makiisa kayo.
This is not for Maharlika, this is not for Inday Sara, this is not for Marcoleta, this is for you. Magpasalamat tayo dahil merong iglesia na katuwang natin na mag-air ng ating sa boses or grievances laban sa mga bangag na ito. Pag nanalo sila, panalo kayo. Hindi naman ako. Di ba? Hindi naman ako. Wala naman ako sa Pilipinas. Kayo po ang mananalo. Mawawakasan na ang talamak na pagnanakaw nila. At kakasuhan natin silang lahat. Kung pwedeng may bitay, jitay natin silang lahat. I'll see you again later. I'm me.